Sumingkit ang mga mata ni Mrs. Anderson sa nakita. Sinuot pa niya ang kanyang eyeglass upang siguraduhin si Zenaya nga yung nasa larawan. At si Zenaya nga yun. Hindi niya akalaing magagawa ito ni Zenaya sa kanila, lalo na sa kanyang anak na si Kit Joaquin. Pinagkatiwalaan niya ang babaeng ito, ngunit binigo lamang sila. Ngayon ay sobrang galit na galit siya dito. Kumukulo ang dugo niya at kapag nakita niya mismong babaeng yun, ay sasampalin talaga niya ito ng bonggang-bongga at ipapahiya sa madla. Huminga ng malalim si Mrs. Anderson. Si Zenaya ba talaga to? Paano napunta yun sa Paris? Wala naman akong balita na nasa abroad siya. Walang sinabi sa akin ng anak ko. Kung totoo ngang si Zenaya to, kailangan to malaman ng anak ko. Wika ng matanda kaya napatango naman si Bianca. Tama ka nga tita. Nabalitaan kong nasa abroad si Zenaya at nandun nga ito sa Paris ngayon. Tsak siya ang babaeng yan, wala nang iba pa. Malandi naman pala yung napangasawa ng anak nyo, tita. Hindi na nakontento sa anak ninyo't hindi na naawa sa kalagayan ng kaibigan ko. Malungkot na sagot ni Bianca kung kaya't mas lalo pang nanggalaiti si Mrs. Anderson. Mangiyak-ngiyak itong napatingin sa larawan sa kawalang habas na itinapon ang cellphone ni Bianca. Wala na itong pakialam pa sa paligid niya dahil sobrang nilalamon ng matanda ng pagkamuhi kay Zenaya. Ang anak ko, kawawang anak ko. Hindi man niya lang ito alam kung anong pinagagawa ng asawa niya. Hagulhol ni Mrs. Anderson dahil sa sobrang awang nararamdaman kay Joaquin. Kawawa nga talaga si Kit Joaquin, tita. Kung sana ibang babae na lamang ipinakasal mo sa kanya, hindi ito mangyayari sa kanya. May iba naman kasi dyan na handang tumulong sa anak mo at maging asawa nito basta't buksan niyo lang ang mga mata niyo. Hay, kahit naman ako, hindi talaga ako makapaniwala na magagawa to ni Zenaya sa inyo. Tinanggap niyo siya ng walang alinlangan kahit nagaling to sa mababang uri ng pamilya. Ngunit anong sinukli niya sa inyo? Konsumisyon at panloloko. Huminga ng malalim si Bianca, tinawakan ng braso ni Mrs. Anderson upang igiya ito papuntang sofa para makaupo. Hindi ko maatim na hindi sabihin sa'yo, tita, dahil naging malapit ka na rin sa akin. Ikaw at si Kit Joaquin ang una kong naisip nang makita to. Akala ko nga namamalikmata lang ako, ngunit malinaw pa sa sikat ng araw na si Zenaya nga yung babaeng nasa larawan. Napakatanga naman ni Zenaya upang sayangin ng isang Kit Joaquin. Napailing-iling pa si Bianca kaya kumuyom ang kamao ni Mrs. Anderson. Sa sobrang galit ni Mrs. Anderson ay nanginginig na ang katawan nito. Ha! Napakalandi nga naman talaga ng babaeng yun at tanga. Nababatid kong hindi tanga ang Zenaya na yon dahil isa siyang matalino at may alam. Hindi niya makukuha ang loob ng anak ko, pati na si Hanzo Belmont, kung wala tong kaalam-alam. Tita, hindi ko nga rin po alam kung alam ito ni Kit Joaquin. Dapat lang nabantaan mong anak ninyo o kaya ipabatid sa lalaking nalaman natin ngayon. Sagot naman ni Bianca kaya napatango si Mrs. Anderson. Tama ka. Kailangang malaman ang lahat ni Kit Joaquin. Hindi ko hayaan na maging isang tanga at kawawang anak ko. Hindi ko pinalaki ang anak ko na ganun-ganunin na lang ng isang walang kwenta at mababang uri ng tao. Nandidiri ako sa babaeng yun. Paano niya naaatim na magkaroon ng kasintahang dalawa? Galit na sabi ng matanda kaya hinimas naman ni Bianca ang likod nito upang kumalma, subalit wala pa ring epekto yon sa matanda. Sa mga oras na yun, nakaramdam si Bianca ng sobrang excitement. At the back of her mind, humahalakhak na siya ng bonggang-bongga at nagpa-party na sa sobrang tuwa. Hindi mapigilang umisi ni Bianca dahil sa nangyayari ngayon. Kukunin ko ang XYZ account mo, tita, at isasend ko sa inyo ang link ng balitang ito. Gusto niyo bang samahan ko pa kayo sa opisina ng anak niyo? Nag-aalalang tanong ni Bianca, ngunit umiling lamang ang matanda. Dr. Miracle, problema ito ng aming pamilya. Hindi ka kasali dito. Ayaw ko na makadagdag pa sa iisipin mo. Magpahinga ka na lamang, iha. Dahil yan ang kailangan mo.
Dali-dali namang umalis si Mrs. Anderson at lumabas ng mansyon. Hindi na nito pinansin pa si Bianca na naroon pa rin sa sofa at nakatayo. Nakalimutan na rin ni Mrs. Anderson na may bisita siya sa sobrang galit na nararamdaman. Butler James, ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa opisina ng anak ko, ngayon din. Sigaw ni Mrs. Anderson. Kaya dali-dali namang kinuha ng matandang lalaki ang kotse nito. Samantalang pinulot naman ni Bianca ang basag-basag niyang telepono. Hindi siya nakakaramdam ng inis dahil nabasag ang telepono niya. Bagkus, sobrang saya niya dahil sa nangyayari. Yan naman talagang gusto niya, ang pabagsakin si Sinaya. At tuluyang makita ng pamilyang Anderson na worth it siya para kay Joaquin. Hindi ang malanding si Zenaya. Kawawang Zenaya. Pagdating nito sa Pilipinas ay wala nitong maabutan pa dahil nasa kanya na si Kit Joaquin. At siya na ang magiging asawa nito. Nang makarating si Mrs. Anderson sa kumpanya ay mabilis sa mga hakbang niya na pumunta sa pinakataas dahil naroon ang office ng pinaka-head. Habol-habol naman ni Butler James ang matanda at pilit na pinapakalma ito, ngunit hindi nakikinig ang babae. Hanggang sa makarating si Mrs. Anderson sa itaas at nakita niya si Assistant Jared. "Nandyan ba sa loob ang amo mo?" Malamig na tanong ni Mrs. Anderson kaya kinabahan naman si Jared. Opo, nariyan po siya." Hindi na pinatapos ni Mrs. Anderson ang salita ni Jared dahil dire-diretso na itong pumasok sa silid ni Kit Joaquin. Samantalang busy naman si Joaquin sa pagpirma ng papel. Kung kaya't hindi niya napansin kung sinong pumasok sa kanyang silid. Akala niya si Jared yun na tanda na sana niyang pagalitan ng lalaki. Ngunit nahinto iyon nang makitang galit na mukha ng kanyang ina. Sandaling kumunot ang noon ni Joaquin saka nagtanong sa ina. "Anong ginagawa niyo dito, Mom?" "Ginagawa? Tingnan mong balitang ito!" Sigaw ni Mrs. Anderson sa lalaki at hinagis ang cellphone kay Joaquin. Mabuti na lamang at nasaluyo ng lalaki saka tinignan ng screen ng telepono. "Tingnan mo ang kagagahang ginawa sa'yo ng asawa mo. Tingnan mo kung paano kanya niloloko. Hindi ba si Zenaya yan, ha? Kabit ni Hanzo Belmont. Batid kung hindi mo rin alam ang mga yan. Sobra-sobra na kasi binigay mong tiwala sa babaeng yon. Hindi mo alam, iniiputan ka na sa ulo." Sinuri naman kaagad ni Kit Joaquin ang cellphone na inihagis sa kanya ng ina. Kumunot ang noon niya nang makita yon at nang maalalang nakita niya na yon ay huminga siya ng malalim. Tinignan lamang niya ang seryoso ng matanda saka umiling. Ang link o balitang yon ay kapareha ng kay Jared na pinatignan sa kanya. "Mom, this is not true. Mali ang pagkakaintindi niyo sa balitang ito. Alam kong pumunta sa Zenaya sa Paris at aware ako na may balitang lalabas na ganito. Part ito ng special appointment niya. So you have to calm down." Katuwiran ni Kit Joaquin sa ina, ngunit hindi man lang yun pinaniwalaan ng matanda. Marahas itong umiling. Isang malakas na tunog ang dumagungdong sa loob ng silid. Inihampas pala ni Mrs. Anderson ang kamay nito sa mesa ni Joaquin. "Special appointment? Hindi ako tanga para paniwalaan yon. Anong special appointment na pinagsasabi ng Zenaya na yon? Huwag niyang sabihin special appointment ng purpose ay landiin ang Hanzo Belmont na yan. Imulit mong mga mata mo ngayon, anak. Ano ka ba? Huwag kang tanga." Nagtawa ng mahina si Joaquin dahil sa sinabi ng ina. "Mom, Zenaya is not like that. Pumunta siya doon dahil may pasyente siyang gagamutin at kapamilya yun ni Hanzo Belmont." "Hindi. Sa dinami-dami ng magagaling na doktor. Bakit si Zenaya? Isang regular lamang na doktor yon dito sa Pilipinas, hindi ba? Wala namang special sa kanya. Paano naman nakilala ni Hanzo Belmont si Zenaya? Hindi naman ito sikat kagaya ni Dr. Miracle. Napaka-imposible, anak. Papaniwalain mo ba ang asawa mo kaysa sarili mong ina?" Hinanakit na wika ni Mrs. Anderson sa anak na si Joaquin. Hindi ito makapaniwala na labis ang katangahan ni Joaquin ngayon. Tuluyan na ngang nagayumato ng babaeng yun. Galit na ngayon si Mrs. Anderson ni hindi ito makapaniwala sa desisyon ngayon ng anak. Hindi ko alam kung anong pinakain sa'yo ng Zenaya na yon. Bakit hanggang ngayon ay paniwalang paniwala ka naman? Hindi mo ba nakikita ang litratong yan?
May ebidensya na sa pangangaliwa ng asawa mo. Ayaw mo pa ring maniwala. Wala sa pamilyang Anderson ng martir, Joaquin. Hindi tayo tanga na magpapaloko na lang sa isang taong kagaya niya. Matalino ka anak, kaya hindi ako naniniwala ka sa alibay ng asawa mo. Umiling si Joaquin na para bang naiirita na sa pinagsasabi ng kanyang ina. Ayaw na ayaw niya pa naman sa lahat ang sinisiraan ng kanyang asawa sa harap niya. Naiinis siya, ngunit kailangan niyang manatiling kalmado dahil ina pa rin niya ang kaharap at kausap niya. Mom, I am smart. Yes, kaya nga hindi ako naniniwala dyan sa balitang yan. Hindi yan totoo at bago pa man yan na-release, ay binalaan na ako ng asawa ko. Ano pa ba sa parteng yun ang hindi mo maintindihan? Tanong ni Joaquin kaya napaawang ang labi ni Mrs. Anderson. Hindi nga ni Joaquin maintindihan ang ibig sabihin ng matanda. Hindi ko alam na ganito ka nakabaliw sa asawa mo. Tipong nasa harap ng ebidensya ay nagbubulag-bulagan ka pa talaga. Hindi naman ito i-release sa buong mundo kung hindi naman ito totoo. This was not fake news. Dahil siguro sa aksidente kaya ganyan ka na mag-isip. Sobrang disappointed ako sa iyo, Kit Joaquin. Naniniwala ka pa rin sa asawa mo kahit na niloloko ka na ng harap-harapan. Sobrang nakakaawa ka, anak. Nagsimula nang tumulo ang luha ni Mrs. Anderson. Sa pisngi nito walang nagawa ko hindi ang umupo sa sofa. Tuluyang nakaramdam ng kawalang pag-asang matanda para sa anak. Sobrang naawa siya dito. Siguro kung hindi nangyaring aksidenteng yun, ay baka hindi to ganyan mag-isip ngayon. Diyos ko, anong nangyayari sa anak ko? Tulungan niyo po siyang makitang katotohanan at makawala sa gayumang ibinigay ng masamang babaeng yun. Wika naman ni Mrs. Anderson at napahagulhol. Napahilot naman sa noo si Joaquin dahil sa sinabi ng kanyang ina. Mom, please stop being so dramatic. Hindi ganyan ang asawa ko. Hindi naman siya nagloko. Sinabi niya sa akin ang lahat ng ito kaya wala lang yun. Hindi mo kasi maintindihan dahil usapang mag-asawa to. Sinamaan naman ang tingin ni Mrs. Anderson si Joaquin. Niloloko ka lang ng asawa mo. Sinasabi ko sa'yo. Maniwala ka naman sa nanay mo for once. Nakarinig sila ng katok kung kaya't napalingon sila sa pinto. Boss, si Madam Zinaya po. Gusto kayong kausapin. Mabilis namang ibinigay ni Jared ang telepono kaya naman agad na sinagot yon ni Joaquin. Hello babe, kamusta ka? Tapos ng appointment ko dito sa Paris. I can't wait to finally be with you and tell you my experiences here. Guess what? My appointment was successful. Let's celebrate tomorrow. Bukas na bukas ay uuwi na ako, babe. See you. Magilo na sabi ni Zenaya kaya naman napangiti si Joaquin. I'll wait you here. Ingat ka and I love you. I can't wait to be with you too. Napaawang naman ang labi ni Joaquin na biglang hablutin ng ina ang kanyang telepono. Siguro upang kausapin ang kanyang asawa kaya mabilis niyang binalaan ng ina bago pa man to may kausapin o pagmumurahin ng kanyang asawa. Mom, subukan mo kausapin ang masamang asawa ko. Kakalimutan ko ng ina ko kayo. Hindi naman makapaniwala si Mrs. Anderson sa sinabi ni Joaquin. Tumulo na lamang ang luha ng matanda para bang may espadang tumusok ng paulit-ulit sa puso nito. Parang naramdaman niya ulit ang sakit noong nawala ang asawa nito na siyang ama ni Joaquin. Ipagpapalit mo talaga ako sa babaeng ito? Kakalimutan mo talaga ako? Na ina mo at siyang nagluwal sa iyo, Joaquin. Gaano mo na ba ako kinasusuklaman? Hindi makapaniwalang sabi ng matanda sa anak. Mom, gusto mong saktan ng asawa ko. Ikaw ang unang nanakit, hindi ang asawa ko. Marami kang pinagsasabing hindi naman totoo laban sa kanya. Kaya naman responsibilidad kong ipagtanggol siya sa mga taong sumisira sa pagsasama naming dalawa. Ipinaliwanag ko naman sa iyo kung anong ibig sabihin ng balitang yan. At hindi naman yan totoo. Subalit ayaw mo namang paniwalaan to. Bagkus naniwala ka sa sabi-sabi ng iba kaysa sa amin ng asawa ko. Wala akong choice na balaan at takutin ka. Malamig na paliwanag ni Kit Joaquin sa ina. Kinagat ni Mrs. Anderson ang labi. Hindi niya kayang maatim ang pinagsasabi ng anak kung kaya't binagsak niya ang telepono sa sahig at mabilis na umalis sa loob ng silid. Walang nagawang matanda kung hindi ang umiyak ng umiyak palabas ng kumpanya. Hindi niya maaatim na hindi siya pinaniniwalaan ng anak at mas pinili pa nitong paniwalaan ng babaeng yun na ang ginawa lamang ay lokohin sila.
Nang makalabas si Mrs. Anderson ay agad na kinuha ni Joaquin ang cellphone na nabinagsak sa sahig. Napahinga siya ng malalim na tuluyang naputol ang tawag sa telepono. Siya naman lang ay hindi narinig ng asawang sagutan nila ng kanyang ina. Mabilis niyang tinawagan si Zenaya kaya naman agad naman itong sinagot. "Sorry, naputol ang tawag. Kailan ka nga ulit uuwi bukas?" Tanong ni Joaquin sa asawa. Napangiti si Zenaya dahil sa tanong ng asawa. "Okay lang naman ako. Pero bukas ng umagang alis ko. Baka mga lunch ang dating ko pa dyan sa Pilipinas." Sa katunayan, alam na Zenaya nangyari kani-kanina lang at narinig din niya ang komosyon na nangyari. Hindi naman niya maiwasang mag-alala sa mag-ina. Nang dahil sa kanya ay nag-away pang mga to. Hindi niya naman masisising ina ng asawa. Nag-aalala lamang ito sa kalagayan ng anak. Magsasalita pa sana sa Zenaya tungkol dito nang maunahan naman siya ni Joaquin. "Kumusta ka dyan, mahal?" "Okay lang naman ako. How about you? Ginagawa mo bang habilin ko sa'yo?" "Huwag mong sabihin hindi. Magtatampo talaga ako." Nakanguso pang sabi ni Zenaya sa asawa. "Of course. Palagi kong ginagawa yun. Dapat nga ako magtampo sa'yo dahil palagi mo hindi sinasagot ang mga tawag ko sa'yo. Akala ko ba palagi tayong magkausap?" Malungkot ang tono ng boses ni Zenaya, kaya napakagat siya ng labi. Alam niyang malaki ang kasalanan niya sa asawa kung kaya't gusto niyang makabawi dito kapag nakauwi. "I know, and I'm sorry about that, mahal. Hindi ko naman akalain na mas magiging busy pala ako dito sa Paris. Hindi biro ang pamilyang Belmont. Mas maganda sigurong ikwento ko to sa'yo kapag nakauwi na ako. Anyway, narinig kong boses ng mom kanina. Galit na galit to sa'yo dahil ba nakita nitong balita tungkol kay Hanzo Belmont?" Tanong ni Zenaya sa asawa. Hindi si Zenaya yung tipong taong magpapanggap kung kaya't hindi siya nagdalawang isip na sabihin yon sa asawa. Sandaling natahimik ang kabilang linya. Siguro hindi inasahan ni Joaquin na sasabihin niya yon. Gusto rin sanang itanong ni Joaquin kung narinig ni Zenaya ang alitan nila ng nanay niya, ngunit sobrang nahihiya siyang tanongin niyon. Ayaw na sana niyang sagutin ng asawa, ngunit nagtanong pa rin to. Nagpamasahe ng noo si Joaquin bago nagsalita. Hindi naman kasi alam ni Mom ang lahat ng pinag-usapan natin, kaya hindi nito maintindihan ang nangyayari ngayon. Halata naman sa boses nito na galit siya dahil nakita nitong balitang yon, subalit huwag kang mag-alala, mahal, ipagtatanggol naman kita sa kanya. Ang problema lang kahit na anong paliwanag ko dito, hindi pa rin ito naniniwala sa'yo. Nakaka-stress ang matandang yun. Napangiwi naman sa Zenaya na marinig ang sinabi ng asawa niya. Kahit naman hindi sila close ni Mrs. Anderson, ay naintindihan niyang pinaghuhugutan ng matanda. Understandable ang reaksyon nito dahil ayaw lang nitong masaktan si Kit Joaquin. Na-witness niya kung gaano nito pinapahalagahan at kamahal ang asawa niya. "Huwag ka nang ma-stress dyan, mahal, okay? Ako nang bahala sa lahat. I will fix everything. Total, ako naman ang may kasalanan. Dapat pala binalaan ko na rin ang mommy mo." Sagot ni Zenaya kung kaya't napaingos si Joaquin. "Hindi mo naman kailangang sabihin ang lahat ng gagawin mo kay mom." Rinig ni Zenaya ang paghinga ng malalim ng asawa. "Mahal, kahit na anong sabihin ng iba, ikaw lang ang papaniwalaan ko. Pangako." Napangiti naman sa Zenaya. Sandaling lumambot ang kanyang puso nang marinig ang salitang yon sa asawa. Hindi pa rin talaga nagbabago si Kit Joaquin. Ang ugali pa rin ito noon na hindi man lang nagbago. Nawala man ang alaala nito, kahit na anong mangyari papaniwalaan pa rin siya ng lalaki at mananatili ito palagi sa tabi niya. Nakaramdam ng paghahapdi ang kanyang mga mata kaya napapikit-pikit siya. Kahit na nawala man ang alaala nito at hindi siya makilala, ay mananatili pa ring matatag ang tiwala ng lalaki sa kanya. Kahit na pinagalitan pa ito ng ina, subalit hindi pa rin dapat ganoon. Alam niya nasaktan pa rin niyang lalaki kahit na hindi naman totoo ang balitang yon. Kaya nga pinakiusapan niya si Hanzo Belmont upang gumawa ng press conference at bawin ang lahat ng tungkol sa kanilang dalawa. Kahit naman kasi naniniwala si Joaquin ay ang iniisip niyang mga taong nasa paligid niya. Ayaw niya maging rason yon sa pagkasira ng relasyon nila ng asawa. Sabihing niloloko lamang niya si Joaquin at ang lalaki naman ay martyr at nagpapaloko lamang. Ayaw niyang pagtawanan ng mga tao at insultuhin ang kanyang asawa. Hindi siya papayag doon. Tama, bago pa man siya umuwi ay dapat na masolusyonan na muna niyang peking balitang
pinalabas nila sa buong mundo. Napangisi si Zenaya sa kamuling na salita sa asawa. Mahal, may gagawin lamang akong importante. Thank you so much for trusting me and I really appreciate it. Sobrang mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Ngumiti naman si Joaquin at tumango. Mahal na mahal din kita, Zenaya. Mag-ingat ka at hihintayin kong pagbabalik mo. Kinagat ni Joaquin ang labi dahil sa sinabi ng asawa. Talaga namang mahal na mahal nga siya ng asawa niya. Wala na siyang pag-aalinlangan doon. At sa kabilang banday dali-dali namang pinuntahan ni Zenaya si Hanzo Belmont sa silid nandun. Alam niya kasing nakabantay palagi si Hanzo sa ama nito. Binabantayan ng pagising ng matanda. Nang makapasok siya sa silid ay mabilis niyang nilapitan ng lalaki. Gusto niyang kausapin ito sa pabor niyang sinasabi kani-kanina lang. Mr. Belmont, pwede ko po ba kayong makausap sandali lang? Tanong niya sa lalaki kaya napalingon si Hanzo sa kanya. Sandaling kumunot ang noon nito, ngunit agad namang nagsalita. Ano yon, Dr. Miracle? May kailangan ka ba? Dapat ay nagpapahinga ka ngayon, hindi ba? Nag-aalalang wika ni Hanzo. Umiling naman si Zenaya saka nagsalita. Gusto ko lang sanang, naputo lang sasabihin ni Zenaya na magsalita ang nurse na sumusurit sa matanda. Hindi to maaari, mukhang bumababa ang heartbeat ng matanda. Sigaw nito kung kaya't nagulat naman ng mga tao sa paligid. Dali-daling sinuri ni Zenaya ang kalagayan ng matanda nang marinig ang sinabi ng nurse sa gilid nila. Mabilis naman ang reaksyon ni Hanzo. At nag-aalalang nagtanong sa nurse. Ano? Ano nangyari sa ama ko? Hindi stable ang heartbeat ng matanda, Mr. Belmont. Pumunta muna kayo sa labas at nais ko suriin ang matanda. Seryosong sagot ni Zenaya. Mabilis na sinuot ang malinis na gloves sa gilid niya at sumuot din ng face mask. Sumunod sa sinabi ni Hanzo. Ngunit may pag-aalala pa rin sa mukha nito. Biglang kinabahan ng lalaki sa lagay ng kanyang ama. Nang suriin ni Zenaya ang lagay ng matanda, dahan-dahan niya tinaas ang damit nito upang suriin ang sugat kung saan inoperahan niya ang don. Kumunot ang noon ni Zenaya nang makitang nagkaroon pala ng infection. Ang sugat ng matanda kung kaya't biglang nag-react ang katawan nito. Napailing si Zenaya dahil sa nangyari. Base sa kanyang pagsusuri, hindi naging maingat ang paglilinis ng sugat ng matanda kung kaya't madali itong na-infect ng bakterya. Mabuti na lamang at naagapan pa kaya naging maayos ng lagay ng matanda. Minuto rin ang paglilinis ni Zenaya sa sugat ng matanda hanggang sa natapos siya at nakahinga ng maluwag. Dahil siguro sa pagmamadali rin at hinayaan niyang mag-assist. Ang assistant doctors at nurse nang mag-take over ng matanda kung kaya't naging abnormal ang lagay ng pasyente. Nang matapos ay agad na lumabas ang silid si Zenaya. Sinalubong naman siya na nag-aalalang si Hanzo Belmont. Dr. Miracle, kamustang lagay ng ama ko? Okay lang ba siya? Nasa panganib ba siya ngayon? Iligtas mong ama ko, Dr. Miracle. Nagmamakaawa ako. Naiyak na sabi ni Hanzo kung kaya't pinakalma ni Zenaya ang lalaki. Okay nang matanda. Nagkaroon lamang na infection ng kanyang sugat kaya naging abnormal ang heartbeat nito. Mabuti na lamang at naagapan natin. Naging normal na rin ang heartbeat ng matanda matapos kong linisin ang sugat at tahin nito. Subalit ikinalulungkot ko, Mr. Belmont. Mukhang madadali ang pagising ng matanda sa ngayon. Napahinga ng maluwag si Hanzo. Nang marinig ang sinabi ng doktor, akala nito may masamang nangyari na sa ama niya at baka mawala ito sa buhay niya. Takot na takot ang lalaki habang naghihintay sa labas. Gusto na nga nitong pumasok sa loob kung hindi lang talaga siya pinigilan ng mga nurse. Subalit kumunot ang noon ng lalaki nang marinig ang huling sinabi ni Dr. Miracle. Mukhang madadali ang pagising ng matanda. Anong ibig sabihin nun? Salamat Dr. Miracle at okay ng dad, subalit hindi ko maintindihan ang sinabi mo sa huli. Madadali ang pagising ng ama ko? Bakit? Hindi ba't sinabi mo kanina ay magigising na ito ngayon? Kunot nung tanong ni Hanzo sa doktor. Tama, sinabi ko nang magigising ang matanda ngayon subalit nagkaroon to ng infection sa sugat kung kaya't mahirap na sabihin kung kailan to magigising. Depende na lamang sa matanda kung kailan nga ba siya magigising. Paliwanag ni Zenaya kay Hanzo. Aabutin ba ng buwan na taon yun? Malungkot na tanong ng lalaki sa doktor. Umiling naman si Zenaya bilang sagot. Hindi naman, aabutin lang yun ng ilang araw o isang linggo. Nang marinig ang sagot ni Zenaya ay nakahinga ng maluwag si Hanzo Belmont. Okay lang naman, ilang araw lang naman yun. Mas maigi na yun kaysa sa ilang buwan o taon subalit nagkaroon pa rin ng pag-alala sa mukha si Hanzo Belmont. Paano kung lumala na naman ang lagay ng tatay niya? O mas worst pa,
Kitang-kitang pamumroblema sa mukha ng lalaki kaya napailing si Zenaya. Naisip niya na hindi siguro to ang oras para sabihin ang pabor niya sa lalaki. Baka hihintayin pa niyang magising ang matanda bago malutas ang problema niya. Saka na lamang siguro niya sasabihin ang gusto niyang sabihin kanina. Napahinga na lamang ng malalim si Zenaya. Pasensya ka na, Dr. Miracle. Hindi ko lang maiwasang mag-alala sa lagi ng dad. Subalit nakahinga ko ng maluwag nang marinig kong okay na siya. Hindi lang talaga maiwasang maramdaman kong pag-aalala dahil hindi pa rin nagigising ang aking ama. Nais kong pumunta sa loob ng silid upang bantayan siya. Pwede na ba akong pumunta kay dad? Tanong ni Hanjo kay Zenaya. Dahan-dahan namang tumango ang babae bilang sagot. Sa mansyon ni na Zenaya at Joaquin habang busy sa pagwawali si Greta, nahagip ng kanyang mga mata si Marigold na nagmamadaling lumabas palabas ng pinto. Napakunot naman si Greta, mabilis na nilapitan ang direksyon ng dalaga upang marinig ang pag-uusap nito ng tao sa kabilang linya. Habang nagmamadaling hawak-hawak kasi ng dalaga ang phone nito at nakatapat sa tenga. Opo, pupunta na po ko dyan ngayon din. Yan lang ang narinig ni Greta dahil mabilis na ibinaba ni Marigold ang telepono at ipinasok sa bulsa. Mabuti na lang na hindi siya nakita na nakikichismis dahil nagmamadali itong umalis sa mansyon. Nang mawala sa paningin niyang dalaga ay kaagad niyang tinawagan ang ate Zenaya niya. Ilang ring lamang ay sinagot na nito ang tawag ni Greta. Hello, ate Zenaya. Nais ko lang ipabatid sa'yo na nagmamadaling umalis ang kapatid mo ngayon lang. Mukhang may kikitain tong mahalagang tao. Hindi ko narinig kung sino pero batid ko na may mahalaga tong pag-uusapan. Ate Zenaya, gusto mo ba na sundan ko si Marigold? Mukhang hindi pa naman siya nakakaalis ng subdivision ngayon. Nagmamadaling sabi ni Greta sa amo. Ilang segundong natahimik ang telepono kung kaya't napatingin si Greta sa kanyang screen at baka naka-off ang tawag niya. Subalit nakakonect pa naman to. Magsasalita na sana siya ngunit naunahan na siya ni Zenaya. Huwag na muna Greta, hayaan mo na lang muna siya at baka ikaw naman ang mapahamak. Hindi ba naging pasaway ang kapatid ko sa'yo? Tanong ni Zenaya. Napangisi lamang si Greta at napailing. Ay, hindi po. Nag-enjoy nga po ako kapag nandito yung kapatid mo. Kailan po pala kayo uuwi? Marami akong ikakwento sa inyo. Masiglang saad ni Greta kaya natawa ng mahina si Zenaya. Malapit na akong umuwi. Hihintayin ko lang na matapos tong appointment ko. Hayaan mo, babalitaan kita kapag nasa Pilipinas na ako. Napapalakpak naman si Greta dahil sa sinabi ng kanyang ate Zenaya. Ate, humahagikik naman si Greta at nagpatuloy. Yung pasalubong kong skincare ha at lotion, huwag mo kalimutan. Doon ay rinig ang halakak ni Zenaya sa kabilang linya. Oo naman, nabili ko ng skincare mo at lotion. Bumili na rin ako ng sunblock at mga damit. Pasalubong ko sa'yo. Nakaramdam naman ng kilig at tuwa si Greta nang marinig ang sinabi ng ate Zenaya niya. Agad naman siyang nagpasalamat sa amo at pinatay na rin ang tawag dahil maglilinis pa siya. Tatawagan niya rin ang isang amo upang ibalitan tungkol sa pagmamadali ni Marigold ngayon.